Now, brothers and sisters, gihapon ta sa tuang preaching series, defeating the enemy of the gospel. No, and I hope nga daghantag natun-an igsoon. This is very important because we emphasize all the false teachings na ni kontra gayod sa gospel. O grabe kayo gi-confirm sa Ginoo kay naatay teaching igsoon nga ato ang gibatbat dadto that Jesus is God. And then, grabe gi-confirm sa Ginoo kay nag-viral man ang real video ni Brother Denver, ang ato ang official manggugupit. Ato ang official barbero. Oh, grabe, nag-viral man yun to. Naaman dyan ato ang mga brothers ato nga nakigera sa... Oh, mga bashing, mga positive comment, negative comment. No? Nalingaw lang ko lang kunahuna igsoon nga grabe ang confirmation sa Ginoo. And we are very serious of declaring that Jesus is God. Amen. Mao man ay bottom line sa tama nga teaching. Nya ang mga mali nga pagpanudlo, diha gyud na sila mabulasot. No, mao gyud na ilahang kalaban that Jesus is not God. Jesus is just a man, he's just a prophet, he's just a good person, but he is not God. And grabe gi-confirm sa Ginoo nga ato ang bandara nga mensahe nga naa gani tay official t-shirt ana Jesus is God shirt. Nga wa jay hangyo ba? Nga diretso gyud pag mabasa nimo kaingon jud kag amen. Kaya mga Christians maulaw man. Mayo sa Jesus is the way, the truth and the life. Tinuod man na, no? Jesus is Lord. No, Jesus is King of Kings, Lord of Lords. Pero pag mayo kag Jesus is God, wala gihangyo ana. Walay pasikot-sikot ba diretso. Unya ang katong video, grabe man nag-viral igsoon. Abot na bag 200K, well? Lampas na? Almost, no? Almost 200,000 ako ng views ato. 5,000 plus na ang reaction, positive reaction, 5,000 plus. Positive reaction. Imagine na, 5,000 Christians ang ato ang na-encourage, natudluan nato unsaon i-defend si Jesus o unsaon magkaroon og klaro nga rebuttal and defense about the deity of Jesus Christ. Dako kayo nag-impact sa gingarian sa Ginoo. Mao na akong gikalipay igsoon. Dako kayo impact. And imagine that, through social media, wala ka ni adtog balay-balay, pero mura kag nisulod og balay sa tanang iglesia, Jehovah, o katutan ng mga kontra nga dili mo tuong nga Dios si Kristo. Imagine na, through social media, nakasulod ka silang mga panimalay o nadisturbo yun sila. Gitanaw man yun nila ang video, o wa man jud nila na ribat, o niingon na lang sila nga, sa kunsa na lang, yaga-yaga, bugal-bugal na lang maingon. Pero kung mayroong kag rebuttal about the topic of the deity of Christ, they cannot rebut it. Because that is an argument that can never lose. Igsoon. Di ko na mapilding argument. Kay duha ra may tubag ato, si Jehovah or si Jesus. Kung mayingon sila si Jesus, daog ka. Kung mayingon sila si Jehovah, daog gihapon ka. Mao man ay argument. So wala gyud, no? Wala gyud. Apil ang mga mingon sila, bilin-bilin sila cellphone number kay tawagan lagi daw makigdebate. No, ano makigdebate man ta sila og separate time, separate place. Nga first and foremost, partida na nga argument, naanay video, pwede nila studihan, pwede nila buhatan o kontra-argument, di nila kaya maribat. Mao man ay point ana. Diba? Bilin-bilin og number, tawagi ko pastor kay magdebate ta. Ana ba kay na-challenge ba? Pero wag yun nila tubaga ang argument. Diba? Wag yun nila tubaga. No, pasikot-sikot lang, mahatag lang mga diversion, pero di yun katubag. So in that way, my dear brothers and sisters, God is very serious. No, we are very serious and propagating sound doctrine, propagating the real gospel, propagating the biblical Christ. And so God confirmed it in a very strange and unpredictable way. Kuyaw kayang Ginoo, kung nagyo siya gusto buhaton jud niya. No? So karon igsoon, no, last Sunday nagtuki si pastora about overcoming the spirit of offense. And you know, spirit of offense is not a simple kind of demonic spirit. Ano man, ma-mention mo siya sa iyang impact.
For example, pag ang usa ka believer, under siya sa influence sa spirit of offense, the first thing first na iyang buhaton, muhawa sa church. O, yun na. Muhawa sa church. And then, magsigig pangita og simbahan, tapos ma-offend na sad, muhawa na sad og another church. Mangita na sa church. Ma-offend na sad, mangita na sa laing simbahan. Hantod sa magsigi na lang siya latagaw sa Davao, moadto siya og Digos, moadto siya og Tagum, di gyud siya mapuyo tungod kay she or he is under that kind of demonic spirit. Nga mo'y nag-cause sa iya nga wala gyud siya commitment og simbahan. No? So igo ra gyud siya muhawa og simbahan. Mao na nga klase nga espiritu igsoon ato anang tanawon unya sa Biblia. Example yun, literal example. No? And then that's the impact if membro sa simbahan ang maigo. Karon igsoon, how about ang pastor ang maigo? Wa mo kaisip ana, usay ang mga membro ba, nalain jud mi sa pastor, nalain jud mi sa mga elder, nalain jud mi sa mga leaders. Okay, sige, kalain ka, sige. Nya nihawa ra ka kalit. Nagpadayon ang simbahan, di ba? Nagpadayon. Karon pag ang pastor ang malain, unsay mahitabo simbahan? Imagine na. Di ba? Pag ang membro malain, muhawa lang og church, padayon ang simba. Diba? Muampo sa imuha, antod sa maulian ka. Karon pag ang pastor ang maigo sa spirit of offense, niya malain siya sa tanang membro. Daghan siyang kalain. Nag-birthday, ngawa regaluhi. Ano ba kalain, pastor, no? No, wa tagaig love gift. Ni kasal, wa tagai. Ano ba? Mga mga kasal, madungog na. Kahilak. Naigkasal, hatgaan na siya 500 pesos. Perting hilaks, pastor, eh. Pero nagpadayon, gihapon siya. Wag yun siya ni Biya. Pero imagine na ito, igsoon, nga ang pastor, grabe yun siya naigo sa spirito sa upinsa. No? Spirit of offense. Yan, nalain ang pastor. Tungkol kay nalain man siya, same effect, pwede niya biyaan ang church. So, kinsa lalay magpastor. Amen? Kinsa lalay mawali sa pulong. So, kay mo ang tanawon, in that sense, ang negative impact sa spirit of offense, dili siya basta-basta igsoon. It is really an enemy of the gospel. Kaya ang gospel, muluwas man og kalag, muluwas og kalag, mintinar og kalag, no? Mutambal og kalag, muayo og kalag, pero ang espiritu sa offense, muhatag og samad sa kalag, og magpahimulag sa kalag, og muguba og simbahan. Amen? Kita na ito, Exxon? Grabe siya ka-demonic. No? Grabe ka-demonic. So, tanawin na ito. In Matthew 24 verse 10, I used the New King James Version. Ang gigamit last Sunday is New Living Translation. Sa New King James Version, mo nag-iingon din eh. And then, many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Ang giingon din, ang gigamit nga terminology is many will be offended. Sa New Living Translation, many will turn away from me, Jesus said. Ang dire, sa New King James o King James Version, many will be offended. As in, literal, be offended. No? And if you look at the word be offended in the Greek translation, igsoon, diha naggikan, ang transliteration ana, if you will define the word be offended, no, it's from the word skandalon. Pero gikan sa skandalon, diha nagikan pa gyud ang word nga skandalizo. Pero gikan sa word nga skandalon, nga ang definition, a stick for bait of a trap, no, generally a snare, a stumbling block, an offense. So literally, ang espiritu, no, ang spirit of offense, igsoon, trap siya. No? Bait siya. Bitik siya ni Satanas igsoon. Bitik siya kay pag once mabitik mangug kaani, di maglisod ka get over o mawala gyud ka sa simbahan o sa fellowship. No? Mao ni siya nga klase nga espiritu. No? Bitik siya, no, stumbling block. No, mao na ang ingon ni Jesus, in the last days many will be offended. Daghan daw ang mabitik. Tinuod ba yun? Tinuod ni siya. Di ni siya kanang istorya lang.
No? In John chapter 6 verse 60 to 66, tanaw na to ang epekto sa bitik ni Satanas. Offense. No? In verse 60, many of his disciples said, after Jesus taught the people in the synagogue, no, tudlo siya dito about the eating the bread, drinking the blood, ana. So naay ni-react iyang mga disipulo. Mo nilang gingon, this is very hard to understand. How can anyone accept it? So nagyaw-yaw na, nireklamo na yung mga disipulo kay lisod sabton ang pagpanudlo ni Kristo. O nagwonder sila, kinsa may makadawat ana nga klase nga teaching. No? In verse 61, Jesus was aware that his disciples were complaining. So he said to them, does this offend you? So na-detect ni Jesus nga na-offend ang iyahang mga disciples sa iyahang pagpanudlo. So, dili katingalahan igsuon, kay even sa panahon pa day ni Kristo nga nag-perform na siya miracle, grabe na, takaw na kayo, klaro na kayo, naay mga commotion, naay mga disipulo nga nalain sa iyahang pagpanudlo igsuon. So, dili katingalahan nga sa simbahan, naadyo'y malain, labi na sa pagpanudlo. Amen? No? Kay si Kristo ningon gani, does this offend you? No, ako ang mga teaching. And verse 62. Then what will you think? Ningon pa si Jesus. Then what will you think if you see the Son of Man ascend to heaven again? No? Kung nalain ka sa kung pagpanudlo, unsa kay mong isipon kung makita ko nimo nga mo kalaog gikan sa langit, samot pa gyud sila kalain. Nalain na gay sila sa gitudlo ni Kristo, mura pa gyud sila giinsulto. No? Verse 63. The Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing. And the very words I have spoken to you are spirit and life. So ang point ni Jesus, nganong malain man ka sa kuang gitudlo, nga kuang gitudlo sa imo, espiritu man na o kinabuhi. Ha? Espiritu man ang kinabuhi. Tapos ang nagtudlo pag yun, maabot ang time nga makita nimo nga mo kanaog gikan sa langit. No, ana ka glorious. No? And verse 64. But some of you do not believe me. So, i-rebuke niya. Nanay uban sila, wag yun ito. For Jesus knew from the beginning which ones didn't believe, and He knew who would betray Him. Then He said, that is why I said that people can't come to me unless the Father gives them to me. And 66, at this point, many of His disciples turned away and deserted Him. So during that moment in the life of Jesus, daghan ang na-offend sa iyang pagpanudlo o daghan ang nibiya sa iyaha. So you look at the implication. Pag ma-offend ka, mubiya ka. Mao gina-impact sa spirit of offense. Na-experience na sa mga early disciples ni Jesus. Na-offend sila sa pagpanudlo ni Kristo and so nibiya sila kang Kristo, which is very aligned to what Jesus said in Matthew 24, that many will be offended, many will turn away from me, and will betray and hate one another. And so, brothers and sisters, that is the negative impact of spirit of offense. O ang nakagrabe, kay mas lala pa siya kaysa sa espiritu nga naa kay Judas. Kabalo mo nga no? Kay si Judas, wa dayon ni biya. Diba? Nakadungog sa teaching ni Jesus, nakaya pa niya, na-tolerate pa niya. Siguro kay naman siya intention mangawat. Di man siya kaginansag, muhawa din siya. Diba? Makulangan ang iyahang kota. So nagapalikwat man siya kwarta. No? Pero ang point igsuon, kuyaw ning spirit of offense, kay mas kuyaw pa ni sa espiritu nga naa kang Judas nga mao ni traidor o sa espiritu nga naa kang Peter nga mahadlok mamatay. Mga espiritu ba yan na? Nga mo yung nag-cause of downfall. No? Ang espiritu nga naa kay Peter, di ba? Mahadlok siya mamatay, mo nang gidinay niya si Jesus 3 times. Bugat man ang espiritu, pero layo ra na siya sa spirit of offense. Kay once naa ka na igsoon, di jud ka mulahutay og dugay, mubiya jud ka kang Kristo. Kay mauna siya ang katuyuan anang espirituhan na. No? Nga ma-offend ka and then mo depart ka. No? And so, nag-ingon si Jesus in Matthew chapter 11 verse 6, and blessed is he who is not offended because of me. Blessed is he who is not offended because of me. Kaya nga naman, Nixon,
Once ma-offend ka sa gospel, ma-offend ka sa Biblia, ma-offend ka sa pagpanudlo ni Kristo, lisod na jud ka i-recover, igsoon. Mas dali pa ka i-recover kung na-offend lang ka sa imong brothers and sisters. Kung nalain ka sa imong igsoon, nalain ka sa imong leader, nalain ka sa imong pastor, napakay chance maka-recover pa ka. Pero pag once ang offense nagikan na kang Kristo, o nagikan na sa unsay na hisulat sa Biblia, lisod na ka i-recover. Igsoon. Amen? Kung plainly church hurt lang, possible, dali ra na siya i-recover. Pero pag ang imuhang issue is the authority being set by God, if ang issue is not just hurt, but rebellion and equal power, then there is no recovery. Una siya igsoon. Ngayon, because it will go against directly to the principle of the Bible, and if the hurt comes from the Word of God, then it's so hard to recover that person. No? So muna naingon si Jesus, blessed is he who is not offended because of me. Oh. So, no, nadiha ang boundary, igsoon. Nadiha ang boundary. No? Ang pagpanudlo ni Kristo, ang gospel, no? Kaya nga naman igsoon, naturally ang tao ma-offend man jud ka, labi na pag makabalo ka nga makasasala day ka according to the Bible. Yeah, according to the Bible, God is so angry with sinners every day. Every day, God is so angry with sinners. God's wrath is among the sinners. And those people who live according to the sinfulness of this world and to the wickedness, without remorse, without repentance, they will not enter heaven. That is very, very offensive, right? That's not a good advertisement of a church. No? Lisod kay na siya. No? Lisod kay na siya. Muna naging mo si Jesus, blessed is he who is not offended because of me. Because if you will not take that as an offense, but you take that as a revelation for you to be saved by the grace of God, then you will be blessed. You will be blessed. You will be changed. And you will thank God. Mura katong kanta ganina. Diba? Mura katong kanta ganina. I thank God. I thank my Master. I thank God. I thank my Savior. Naman, huwag kayo ma-appreciate ni mo. Pero pag himuon ni mo nga offense, mapariha ka atong kwento last time nga magsigig dagandagan sa Ginoo, magsigig kalain, pag magsigig siya kaigo sa pulong sa Ginoo. Munang wala gyud siya simbahan, kay permi siya malain sa Ginoo. Napog ko'y kaila nga lahi po diyang tirada. Na ako'y kaila sa una sa ministry, sa una nga mo-share siya nga nalain jud siya sa Ginoo. Kay pag open daw niya sa Bible, hurting daw kayong ginaingon sa Ginoo, kay ginaingnan daw siya nga magrepent. So, whole night daw siya nakig-away sa Ginoo. Brad, nakig-away dyan ko ni Lord. Kuyawa. Kig-away sa Ginoo ba? Pag nadiha, nagikan na yung mga offense, alisod yun. No? So, igsoon, atoan ng tuldukan. No? Because we don't want to be victimized by this kind of spirit. Amen? No, dita gusto nga matagaan ng chance ng espirituha nga modumina sa atoang kinabuhi o mo-infiltrate sa atoang simbahan. So this is our resolve to battle the spirit of offense and make it powerless. This is our resolve. First, we refuse to be offended. Can you please repeat after me? I refuse to be offended. If that is your mindset, wajud say luna sa mong kinabuhi igsoon. Amen? Ay mo lang ingon imong sarili ba? Ingnon na mo, I refuse to be offended. So bisag asa ka mo adto, bisag kung sapay ingon sa imo, di ka malain. Malain man ko, sila baday muluwas na ko. Amen? Sila baday akong atubangon. Pag mamatay ko, kanang nagstorya sa kuag di mao ba rin na atubang. No, pag abot sa heaven ang book of life, abrihan, naabari siya dito. Diba? No? You will not take it personally. No, if you will say to yourself, I refuse to be offended, then this kind of spirit has no room in your life. Di ini siya mo dulot sa imo, di idyo ka malain, masking pagkalain-lain na kaayo ang sitwasyon.
Si kalain-lain na kayo, di jud ka malain. Amen? Oh, simba daw gihapon. Oh. Kasi kung sa pa'y, no, imagine na, experience ninyo ang na-experience ni Pastora. Di ba? Oh, kalain-lain naman yun to, kanang ingnon ka nga kinsay mo minyuan. Okay lang tagitsuraan, Pastora, no? Oh. Oh, di ba? Pusbuutan, niya anointed, na kumpleto man to. No? Kung ikaw naka-experience ato, kaingon jud ka nga malain jud ka. Pero naaman ang refusal. No? Na di jud ka malain tungod kay at the end of the day sa Ginoo man kamo atubang. Ug sila sad nga nag-cause sa imuha og hurt nga supposedly ma-hurt ka pero wa man ka na hurt so na-hurt sila samot. Na-hurt sila samot kay wa man ka na hurt. Ka-worship mo gyapon ka. Bahalag inon kay nagpakaron ingnon, wa kay pakialam. No? Kay wala na. Giingon na ni mas kayon, I refuse to be offended. Amen? Just repeat after me. I refuse to be offended. Oh. By that, brothers and sisters, wala na. Spirit of offense, kung saon ni Satanas, di jud ka mahangyo. No, di na jud ka madala bisag unsa pay mahitabo. Oh. Ikadua, we accept biblical rebuke. We accept biblical rebuke. Kay diri sad usay magsugod. Pag di kay ta kadawat nga mabadlungan ta, no? Tapos makorekta sa pulong sa Ginoo, diha magsugod ma-hurt ta nya ato din personalon dayon na nagwali. No? Pero kung dawat nimo, you accept biblical rebuke igsoon, spirit of offense has no room in your life. Ano man, di man nimo personalon, naman sa Biblia. No, giingon man na sa Bible. And then namadlong ang Biblia, isa ra may katuyuan ana gugma. Ug ang gugma sa Ginoo mao biya nay makaluwas igsoon. Amen. Ang gugma sa tao di gyud kaluwas nganuman. Kay pwede mo ka jaming-jamingon ingnon ka nga okay ra ka pero di na day ka okay. Paimpirnuhay na day ka. Pero para sa mga tao nga naay gugma kunuhay sa imuha, jaming-jamingon lang ka. Gitik-gitikon lang ka. Pero ang spiritual reality, wala sila'y pakialam ni mo maimpyerno bakag dili. Amen? Pero ang Biblia, pag mamadlong ni mo, tinuod na siya. Pagbasahon ni mo ang pulong sa Ginoo, tapos mabasa ni mo dadto nga moingon si mo nga mali ka, maginulsol ka, nawali sa pastor o sa leader nga maginulsol, mali ka, maginulsol ka, gugma na iya sa Espiritu sa Dios ug makaluwas na pag-imuha ng dawaton. If you will accept biblical rebuke, then spirit of offense has no room in your life. You will be blessed. Amen? No? Hey, daghan man eh. No, do ang mga preacher maningkamot mo yun ang mga gawali no nga di man kita ka-offend og tao. Pero daghan mo pud may kaila ba nga anay mga pastor nagwali ana. Tapos naghisgot man tong pastor nga mo lang ayaw jud mo ka-late. Nga mo'y pag-abot ba? Mga apit na mahuman ang service. Mga 15 minutes na lang. Walang ayaw dyan mo ka-late kay for the Lord ba yan niya? Mao'y pag-abot niya. Pagkahumag service, nag-express dito sa asawas, pastor. Oh, pastoran, nalain dyan ko ni pastor kay ipakaulawan dyan ko, kay na-late lagi daw. Huwag dyan natuyuan ni pastor. Huwag kayo siya kabalungan, naabot dahi ka. Oh. No? Ay mga anak kanang mga personal na kanang deal gani ang mga butang-butang. Nga imbes makabag-o, no, makahimo ni noong fuel, no, nga ma-offend. But if we receive biblical rebuke, mabago atong kinabuhi o makalinggawas tag espiritu, no, nga klase nga espiritu nga makapa-discourage sa atoa. Amen? Og ang ikatulo, this is our resolve to battle the spirit of offense. Now first, we refuse to be offended. Second, we accept biblical rebuke. And third, we choose to offend no one. Just to complete the formula. Amen? We refuse to be offended. Di ta mo entertain og hurt. Di ta mo entertain og mga negative comments. Dili ta mo entertain. Mabitaw tong katong nag-viral ang Jesus is God rebuttal. Wad ko na hurt. Sa kung saan lalay ingon sa mga tao dito about sa kuha, wad ko na hurt. I don't take them personally. Kaya mo kaila sila ha?
Oh. Unya sila sad matubang man sila sa Ginoo. No, ako matubang po ko sa Ginoo. No, so wala kay ko nagunahuna nga malain ko sila maingon. Katawa kay pastora, may istorya sila mga ano, walang yun nila gipuna ang hitsura ni pastor. Kay kung askang luuya na ginako. Bugiro ni pastora ni, bulok ni pastora ni, ana pa dito. Kung bright mo, katubag unta mo. Ora man dia, sige sila ingon. Wa sila ribatal nya, maingon sila nga bulok daw ang pastor nga nas video. Kung bright sila tinuod, makatubag sila. Ana ra man na. Pero wa gyud gipuna ang hitsura. Salamat ha. Arang-arang. No? So, brothers and sisters, no, atoan isang silihan. No, we refuse to be offended. We accept biblical rebuke. So, sulit na kita. Di kita madala og ka ng mga hurt, mga gagmay nga butang, gagmay nga isyo, di nato ginadaginot. No? Kay kabalutas ka matuuran. No? And we choose to offend no one. Mo na ito ang commitment sa Ginoo. Nga maningkamot ta, by the grace of God, nga tanan natong buhaton, makaayo gyud o di gyud makapa-discourage sa uban. No? So there are practical ways that I will share to you in avoiding the spirit of offense. Because by choosing to offend no one, we can avoid this kind of spirit to prosper. Mo na ito ang goal igsoon. So practical ways in avoiding the spirit of offense, it starts with be gentle in dealing with people. That's our commitment. As we deal with people, maningkamot yung tanga in a very gentle way. My dear brothers and sisters. Now, in 2 Timothy chapter 2, verse 24 to 26, ang saying ni Apostle Paul din kay Timothy, a servant of the Lord must not quarrel, but must be kind to everyone, be able to teach, and be patient with difficult people. Amen? No? Anong gialaw sa Ginoo nga makaimamat ang mga tao nga lisod kayo sabton para ma-practice po nato ang patience. Naman ay purpose, the fruit of the Holy Spirit, one of the fruit, patience. So kung makaimamat kag mga tao nga sayon ra kayo i-deal igsoon, asa ang patience dito ma-apply. Amen? Pero pag naa kay mga tao nga ma-meet na difficult kayo, unlovable kayo, so ang pasensya nimo ma-apply gyud. And verse 25, gently instruct those who oppose the truth. Perhaps God will change those people's hearts and they will learn the truth and they will come to their senses and escape from the devil's trap. For they have been held captive by him to do whatever he wants. So kana din mga tao nga irritable, kana mga tao nga lisod kayo i-deal, kana mga tao nga nagakontra sa pulong sa Ginoo, they are under the devil's trap. According to the Bible. Naa na sila sa bitik ni Satanas. Gigunita na sila ni Satanas. And according to Apostle Paul, gentleness, using gentleness and giving instruction to this kind of people, posible nga gamiton sa Dios na kaning mga tawhana maluwas sa unana nga sitwasyon. No? Power kayo. No? Gently instruct those who oppose the truth. Kani mga tawhanan they are still rebellious and they have this rebellion in their heart against the truth and against the Bible. Munang dili katingalahan nga lisod kayo sila i-deal. No? Pero through gentleness na ay posibilidad igsoon nga mabag-o ang ilang mga hunahuna, bag-ohon sila sa Dios. No? Thoughts to keep. Gentleness is a very powerful tool in bringing the gospel truth to everyone without causing coercion or offense. Gospel truth. No, very powerful tool nga ang kamatuoran sa Dios mutugpa sa kasing-kasing sa tao nga dili mo cause og coercion. Kailangan nato ni emphasize kay naay mga extreme nga mga Christians nga makita nato sa social media, makita nato sa YouTube nga hard na gani because sama sa tong intro kaganina. Ang teaching ni Jesus o ang ways ni Jesus, lisod na kaayo. Lisod na gina siya igsoon. Daganag na offend. Kay Jesus palang daan, iya palang teaching. Tapos dungagan pa yun nimo. Dungagan pa yun. No? Kaya naman ko yung mga extreme igsoon, nga for example, daghantag mabasa na news, nga naay pastor,
nagwali dool sa hospital. O na, nag-viral man eh. 70 plus na. Nagwali siya, John 3:16 dito. Gidakop siya. Oh, kay bawal. So, ang quote-unquote is persecution. Nanapoy isa nga gidakop kay nagampo dito atubangan sa parenthood, ba na? Kanang parenthood clinic, abortion clinic. So, nagpray siya dito. Gidakop siya, gipriso. And then, quote-unquote, persecution. My point, igsoon, kabalo man dito nga bawal na siya, nganong tuyuon may ginatog adto dito. Oh. The move is not just a religious thing, it's a political thing. And it's very messy. Dili, daghag pwede buhaton in our time nga dili ta kahiagom og mga unnecessary persecution nga mabranta nga political ang ato ang move. For example, moadto kag balay, mag-house to house ka, mag-Bible study, di man na bawal. Mag-share ka sa gospel, di ba? Mo-bless kag mga silingan, kisa tong silingan nga luoy kaayo, nga kailangan og kanang tabang sa balay, mga bag-o na malhin, tabangan nimo, and then you share the gospel, dili man na bawal. You can do that. But there are so many people nga they are using the gospel na in a way nga instead ma-bless ang mga tao, ma-destroy. Number one example, Pride Festival. Di ba? Festival man na sa LGBT. Di ba? So, tanang LGBT, alam kayo mga sodomy man yun niyo, dautan man yun niyo. Tapos, naay mga evangelical, extreme evangelical, magdag mga banner dito sa asa nagparade ang mga LGBT, asa sila nag-gather, nagda sila banner, repent or go to hell. No? Repent or go to hell, ana. So, nagsinumbagay. Kita nimo kayong ko, di man gini wills, Ginoo. Because you are not giving the message of love and rebuke according to the Bible. Kaya ang first makita sa mga tao is plainly condemnation. Maog yun na ilang basab sa kung saon pa. No? No? And according to Timothy, according to Apostle Paul, gently instruct people. Grabe kayo ang hagit to be gentle in instructing people. Those people are under the trap of the devil. Kaya they are very, very sensitive. They are very, very sensitive. Daghan sila pwede nga mali nga basa sa imuhang mga move igsoon. Pero ang bottom line, the more madaot ang mensahe, the more madaot ang gospel. Amen? You know, asa ko na-amaze sa anak ni Billy Graham. Anak ni Billy Graham, kaning si Franklin Graham. Mag-evangelize siya ato sa Europe. Grabe na ba yung restriction sa gospel? Ato siya ka lang area nga grabe restriction sa gospel. Pero ginaklaro yun niya, nga iyahang message, sure good, nga about sin, repentance, healing, forgiveness, hope in Christ. So, naay mga persecution, pero dili jud ka bara, pero nabuhat yun niya ang iyang purpose. Ma-amaze ko sa iyang ministry. Wala siya, every time na mo-visit siya mga country, di yun mag-create o gubot, mag-riot ang mga Christian o ang mga LGBT, magbinunalay. I really appreciate that kind of ministerial evangelistic work. Nga gospel preaching, pero dili mo create o kanagani mo stir up o coercion o hate sa mga tao. Instead, mag-repent yun, mag-hinulsol yun ang mga tao. Di sila karibat sa intention sa preacher nga plainly to give hope, to help people overcome depression, and to help people restore relationship. Amen? So, muna siya ang kailangan sabton sa mga Christians. The gentleness is a very powerful tool. Amen? Now, second, through gentleness, people in darkness might consider the truth and accept it with all their heart. Now, daghan na kayo wrong practice sa simbahan. Ay, mga preacher, na dungog jud, moingon. Mo reklamo mo sa kong wali. Unsa na lang si Jesus nagwali din, tagak kasi mong bangko ba? Oh, wa man ay defense sa mga mangwawali nga harsh kayo nga di gusto magtuon. Nadungog dyan na. Giingon man gid na sa pulpit. Kay apil ang nagwali, nakadetect na siya nga harsh din yang wali.
So iyang gigamit si Jesus. Arang-arang na lang ko kay kung si Jesus mawali, tagak lang kasi mong bangko. Oh, pero dili ba ya igsuon? Kay si Jesus harsh siya, kung yung kag-harsh, sa mga hypocrite, sa mga Pharisee. Pero grabe kay siya ka-gentle sa mga luwasunon, sa mga prostitute, sa mga drunkards, sa mga tao nga lost kayo. Grabe kay mabasan mo, grabing compassion. Muhilak pa si Jesus. Oh, so kailangan na balance. Amen? No? So gentleness, be gentle in dealing with people, kay wala ta kabalo, abrihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. Amen? No? Kay kung dili ta gentle, harsh ta igsuon, hard na gani ang gospel, hard na ang truth na ato ang giwali, tapos dili pag yung gentle pagka-deliver, then the more masira ang kasing-kasing sa mga tao, ug di gyud sila muduol, mudawat sa Ginoo. Amen ka, Pastor, gigentle na dyan ako, grabe Pastor, wag gihapon ni dawat. Di na nimo sayop. Amen? No, grabe ng gentleness. Grabe ng kuan jud nimo, paningkamot, pero wag gihapon ito, di na nimo sayop. No, ilaha na. Ang Ginoo na mag-igo sila. Ikadua, be wise with your words. First, be gentle in dealing with people. Be wise with your words. In Proverbs chapter 12, verse 18, gingon din some people make cutting remarks, but the words of the wise bring healing. Amen? No? No? The words of the wise bring healing. Kabalo ang mga bana, ani ba? Sa pasabot, ani. Mga husbands. Diba? Kasi ang mga lalaki, among pagka-masculine, limited ra gyud ang mga words. So, pag mo na, bay! Ay, bay! Ay, ano rin ba? Pero pag imong asawa, o nanan mo, bay! Hilom na, bay! Kung sa hilom, ha? Taas kayo, sala ni mo, ana. Pag di ka gentle sa mga asawa, impas yun ka. Mga husband, kabalog yun sila aning, the words of the wise bring healing. Amen. Hallelujah. Palakpakan na ito mga husband. Okay. Mga asawa, pag malipayon kayo ng mga asawa, successful yung mga bana ba? Tinood ni sa Igsoon, gingon sa Biblia, no? The words of the wise bring healing. So kana ding pilion na to ang words na magawa sa to ang mouth is wisdom. No? Naagi wisdom ang tanang butang. Nya mao nay ginapangayo nato sa Ginoo from time to time that as we deal with people, God will give us the right words to say. Amen? Amen? Ingay mo katapad, only the right words. Only the right words. No? Kay, di man good, daghantag na-realize, no? Kay for example, no, di man good pasabot nga tama ang words na imong gamiton, no? Tama ba? So, pero appropriate ba siya sa situation or para sa tao? No? So, kailangan na-adji wisdom. Kailangan kabalo kita mo pili sa tuang pagpamulong, pero ang ato ang goal is mo encourage, is mo bago og tao, mo dala og tao diha sa tiilan sa Ginoo. And then mayon ka nga, Lord, unsaon man ako ni pag-ingon sa iya nga di siya malain. So you ask for guidance, you ask for the wisdom from the Holy Spirit, and the Holy Spirit will help you to speak words of encouragement that could bring people back to God, brothers and sisters. So, nga naman, because if you choose use your words wisely, you will bring healing to people. That is really true. No? Thoughts to keep. Choosing our words wisely can help avoid the spirit of offense and triggering people to react negatively. Kaya ang ministriya aning espiritu sa opinsa, maningkamot siya nga ang tao ma-hurt dayon. Mao gina lingaw kay sa ana. Kala mo react gani kanya, nalain na jud ko, nalain na jud ko. Maski dili good lain pagkaingon, pero lainon dyan mo pagsabot. Kay mao nay goal sa spirit of offense. Nga pirmi ka irritated, pirmi ka matrigger, no, pirmi ka maghulat, unsa na sa kaingonan ni para malain ko. No, kay suki na jud ka. No? So ang words of wisdom, importante kayo nga magamit sa katawhan sa Dios kay para kining espirituhanan ni di ni siya ma-feed o di ni siya mulambo sa kasing-kasing sa tao nga naa siya ana. So makatabang ka sa mga tao nga maulian sila.
No? Nga dili dayon sila ka-react negatively, tapos nisulod yun ang pulong sa Ginoo nga mo'y mobag-o silang kasing-kasing. Kadua, there is healing taking place when people keeps on hearing sound and wise words as a mean of communication. Di ba? Nindot kayo sa paminaw, igsoon, nga imong madungog, gikan sa imong igsoon, discipler, or pastors, nga madungog nimo wise words and sound words. Nga mao nay magsigi nimo kadungog, igsoon, magsigi nimo ka-process sa imong hunahuna, then makabaton kang tinuod nga healing. Yes, it is true that you rebuke people, but the way you rebuke them, dako sad siya og factor igsoon nga mahil sila. Amen? Pero kung mayroon ka, Pastor, grabe naman, choice words lang, gipili naman ako, pero wa man yun sila nito. Wala na kayo mabuhatan na, as long as you do the right thing. For example, in our time, in our place, no? Daghan naman yung experience sa pagpamastor. Kung mayroon kag na-hurt, no? Daghan mig nadungog. No? Pero sa amoa as a pastor, never na mo gibuhat ni pastora for 15 years. Nga naay nakasala sa membro sa church, nga mo ang gipaadto sa atubangan o nga mo ang gipakaulawan. And naay mga churches nagabuhat ana. Pag once magpakasala ka, i-call out ka, your name, and then patuon ka sa atubangan, and then i-rebuke ka publicly, para dili ka pamarisan o dili ka sundugon sa uban. That's a practice. Asa nagikuha? Sa teaching ni Apostle Paul. Rebuke those people who sin publicly so that the rest, they will have fear in doing so. The same sin. Naanay instruction sa Biblia, ana. Pero never na mo nag-i-apply sa church. Kaya for us, soundness of mind is very important. No, you cannot encourage people to change. Pero naay mga simbahan nagbuhat ana. Kapag makasala ka, mention ang imong name sa pulpit. Never na mo na gibuhat. Kay kontra mi ana, kay kami mismo di sad mi gusto na naon. Di ba? Ana ra mala. No? Golden rule ra mala. Ganahan ka ana. So ikaw sad, ganahan ka tawagon ana. No? Masing nakadawat og dili mao nga tratar sa amo ang previous ministry, si pastora sa iyang previous ministry, na say mga dili mao nga na-receive didto, nga like kontrolon siya, kinsa iyang minyuan, tapos pabak-outon siya sa iyang kasal, isa lang na, tapos pag i-counsel siya, pahilakon siya pugos, kay pag di siya muhilak, maldita siya, di ba? Pastora, si pastora J, grabe na kay agom. Pero grabe ko na bless. Kay tanan niyang nahiaguman sa iyang church sa una, mga abuses, wa niya gipasa sa iyang mga membro. Nga as if, okay rasad kay na-experience gani niya, so ma-experience mo na ninyo. Murag passing on curses ba? Wala gibuhat. Ano because that's not sound. And so on. That's not sound. No? So, our point is, if gibuhat na nimo ang tanan, you are gentle, and you choose your words, and then people, they ma-offend gihapon sila, wala na kayo mabuhat ana. Eh kami as pastors, gibuhat man po na mo tanan. No? Pag naay makasala, ginastorya na mo personally. Gina-counsel, ginapasabot yun na mo. Pero nagihapoy magrebelde. Wala na may mabuhat ana. Amen? Wala na may mabuhat ana. Same with you also. If you do everything in your power for your family, for your loved ones, and then they still choose to be offended, then wala na kayo mabuhat ana. Diha na mo sulod ang grasya sa Ginoo nga ang Ginoo na gyud mo deal sa ilaha o ang Ginoo ra gyud na ikaya mo bag-o sa ilaha. Mo let go jud ka. Even us, mao na mo ang principle ni pastora. Maningkamot me with our own strength, with the gift that God has given us to encourage people, to change people, to motivate people. Pero at the end of that, if dili gihapon, maingon na gyud mi sa Ginoo na Lord, hands up na gyud mi, ikaw na gyud bahala. Amen? No? Nag-gets na ito, igsoon? No? Para di na ito mabutang sa itong kamot ang tanan. No? Ikatulo o katapusan, be transparent with your godly intentions. No? First, sa top, be gentle in dealing with people, be wise with your words, and be transparent with your godly intentions. Ngano, importante ni siya.
Kailangan kabalo ang tao igsuon unsa imong intensyon. Nganong niingon ka ana, nganong gibadlong nimo siya. Nganong gusto nimo nga matarong iyang life. Nganong naghatag kag mga advices, nganong guidelines sa iyaha, nganong ginadala nimo siya sa church, kailangan klaro sa iyaha unsa imong intention just to avoid misinterpretation and miscommunication. Now, in 2 Corinthians chapter 6, verse 11 to 12, unsa ingon ni Apostle Paul? Oh, dear Corinthian friends, we have spoken honestly with you, and our hearts are open to you. There is no lack of love on our part, but you have withheld your love from us. We know that Corinthian church is a very difficult church. Very immoral, chaotic church. Gubot kayo nga simbahan. Immoral nga simbahan. Daghan kayong issue si Apostle Paul aning simbahanan ni. Pero gipadayag ni Apostle Paul ang iyahang dako nga gugma aning simbahana. Ang iyang kasing-kasing wa niya gihide. Dako kayo katabang siyang ministriya. Kay bisan pa man nalisod kayo i-deal ning simbahanan ni, pero gibuhat yun ni Apostle Paul ug wala gyud siya na misinterpret kay gipadayag man niya ang iyang intensyon aning simbahana. Muna is also the same with how we are going to deal with people. You reveal your godly intention. You open your heart to them para ang basa nila sa imong ginabuhat tama o di ka nila ma-misinterpret nga naa kay pinahiping pagbati o naa kay mali nga intensyon o dautan nga intensyon mo nang giayo-ayo nimo sila. For example, young people, common man ni siya. Mang-invite mo kapwa young people, di ba? Oh. Sure yun, nga pag mang-invite mo, nang-invite lang mo, wa mo nag-promise nga pag mo attend kag simbahan, sugton ta ka. Di ba? Alaala ang mga anak ng mga moves ba? Uso man na. Ato sa mong simbahan ba, nadyo kay chance ba? Nadyo kay chance. Oh, bulatik rin. Uyab na dahil sa worship leader. Oh, uso kayo na simbahan. No, mga abi manggunakog kuan, ano ba? Dili di ay. Abi manggunakog unani, dili di ay. So the hurt, instead na makatabang, na hurt. So nagpalayo na noon sa Ginoo. No? So kailangan klaro ang tama nga intensyon. Philippians 4:1, unsay ingon diri? Therefore, my dear brothers and sisters, stay true to the Lord. Unsay ingon ni Apostle Paul? I love you and long to see you, dear friends, for you are my joy and the crown I receive for my work. Grabe kay ka-expressive si Apostle Paul. Ningon jud siya, I love you, no, sa mga Philippians. Oh, ina imong katapad be, I love you with the love of the Lord. Oh, tinud-anay gyud na, dili na atik-atik igsoon. Dili na atik-atik, tinuod yun na, I love you with the love of the Lord. Klaro na siya nga intention. That's a godly intention. Oh, tapos, I love you with the love of the Lord. So pag at the end sa service, paninglan ka, I love man ka ako nimo. Nganong wa man ko nimo sugta, gidawat naman ako si Jesus. Brad, nalimtan nimong sumpay ato, I love you with the love of the Lord. Oh. Clarify lang nato, Brad. No? So kailangan klaro, no? Klaro para walay miscommunication o walay hurt feelings. Thoughts to keep. The spirit of offense often breeds in miscommunication and misinterpretation. Daghan namig na-encounter ani. Ang uban nga palaw na gyud, kay abi nilag na hurt na gyud sila, nakasala sa diyang nastorya namo. Ay wala di ay, dili di ay, pero wala na. Maglisod nag-recover. Oh, maglisod nag-recover. Oh. Kay dito pag i-clarify, grabe na na-hurt, nag-invest nag-hurts. Tapos sa dihang na istorya na ang person na kung asa sila na hurt, na-clarify nga dili di ay tinuod. So dapat maundang na ang hurt. Amen? Kadi man tinuod. Pero nga nung nagpadayon man, ibiya man sa church, kaya naulaw na. Oh, naulaw na. O wala yung kabawi. So nangita na lang other reason to be hurt. Pero the main reason of investing hurt feelings, sa dihang na-confront, na klaro nga dili di ay tinuod,
then wa na gyud ka recover. Kaya ang spirit of offense nakaugat naman, ana man na. Unang sama sa giingon last time, mga tao nga nagrebelde sa pastor, bisag unsa og hangyo using offense and hurt, church hurts, di na gyud mahangyo, masimpag mangayog pasaylo ang pastor, masimpag niluhod sa atubangan, wala na gyud makahangyo because it's not just the spirit of offense, it's also the spirit of rebellion. And rebellion is against the very word of God. Amen? So wala gyud. Wala na gyud mo tabang. Pero kung transparent ta, kabalo ang tao sa ato ang kasing-kasing nga wa ta nag-atik-atik, tinud-anay ning atoa, then ang espiritu sa opensa di gyud mo prosper. Kay miscommunication o misinterpretation, diha na magsugod igsoon. Asa na magsugod? Chismis, gossip, istorya diri, istorya dito. Nakabalo na ang tanan, ang tao na lang nga mo'y nag-hurt, quote-unquote, kunuhay sa imo, or mo'y involved sa issue, wa gyud na storya. Amen? Mo lang din sa church, kami as pastors, our commitment is always, para maundang ang istorya, kailangan, kung kinsang naka-hurt sa imuha, or asa ka na-hurt, mao gyud imong istoryahon, diretsoon gyud imong istorya, samtang sayo pa, samtang dili pa lala ang storya. Kay pag magsugod na naog chismis, di na yun na matabang pagabot sa unahan. Kay ma-resolve man ang istorya, pero ang chismis ni kalat na. Ang kaulaw mas dako na kaysa sa issue. Amen? No? Kaduha, being transparent and become open to everyone of your desires for God and for His people will help everyone to understand and avoid the tendency of being offended. Makatabang ta sa mga tao, igsoon, nga wala pa i-resolve silang kasing-kasing. Wala pa ningon silang kaugalingon na I refuse to be offended. Kay kita nga sold out na sa Ginoo, I'm very sure. If you are truly born again and you are sold out to God, you will say to yourself that I refuse to be offended. I have no room for offense in my life. Kaya di man nakatabang sa imo. Amen? Di nakatabang sa imo. And even for us pastors, kung kusog kay may malain, walay interfellowship mahitabo. Walay merging of pastors, even Metro Davao Pastors Fellowship cannot stand in its own. Ano man? Because daghan kayong tendency dito nga pwede ka malain sa imong kapwa pastor, kay lahi-lahi silang kultura, lahi-lahi silang style, lahi-lahi silang pamulong, tapos daginutan kay ka, unsay maingon dito, or nalimtan lang kag recognize, malain dahin ka, or wa ka natunulan og plato, pastor baya ka. Glory to God. Oh, di na ka magpakita. Oh, kung pastor nga mga, sabay tawag anak sa Bisaya, no? Mabog lubot pa tawag ka. Anong dali ra malain gani. Imagine na, mga pastor ha, mga halangdon, di ba? Halangdong tao ka, maadto kag ka ng lugar nga makalimtan ka. Di ka ma-recognize, di ka mataga ang plato, nalimtan ka kutsara, kana lang mga simple lang na. Tapos nipila ka, giubertikan kag kapwa pastor nimo. Mga simple lang. Malain ka. Kay una kang bertikan man ko ani mas daghan pa biya kog membro ani. Ha? Okay, sa man yung tawanan eh. Oh, ala ka, kung nakay espiritu nga unana igsoon, di ka mo lahutay. Interfellowship, bisag asa ka dalon sa Ginoo, di ka mo lahutay, kay naadyo kay rason nga malain ka. No? Pero pag mayon kasi mong kaugalingon, I resolve, no? I choose not to be offended. So bisag asa ka ibutang sa Ginoo, mulahutay ka, di jud ka madala, di ka ma-discourage, di ka malain, no, mapadayon ang buluhaton sa Ginoo kay sold out naman ka. Amen. No, di man ka malain. Kung na may ingon din ha, unsa may pumulong ingon din ha, you will consider it as a biblical rebuke. Kay pagdawaton nimo, mabag-o man sad ka. No? Amen? No? And then your commitment, if i-hurt ka sa uban, if nakay madungog nga dili maayo sa uban, di nimo ipasa sa uban. Instead, your commitment is you will not offend anybody in your life. Amen?
So imagine, if you are a Christian and you are like that, you refuse to be offended and you accept biblical rebuke and you choose not to offend anybody, then glory to God, you are the best servant of God in your time. Hallelujah. Amen? Amen. Word to remember. The spirit of offense will not prosper if the people of God refuse to be offended, willingly accept biblical rebuke, and choose not to offend anyone for Christ's sake. Let us all stand.